mahigit daw po sa kalahati ng mga Pilipino hindi sang-ayon sa pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o sa ICC. Ayon po sa... Mahigit sa kalahati. Mahigit sa kalahati po. Kung halimbawa nakikipag-reconcile ang gobyerno, Jen, maging sensitive ka dun sa damdamin ng higit sa kalahati ng ating mamamayan, ayaw pala nila yon. Ayaw po. Hindi ka magagawa ng paraan para yung damdamin na yon ay maglubag man lang. Maglubag man lamang ng higit sa kalooban. kalahati ang sinasabi mo eh. Opo, ito po. Sabi niya, ayon po sa survey ng Pulse Asia, bago lang ito, mula May 6 hanggang May 8, 58% ng mga respondent hindi sang-ayon sa nangyari. Nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, anong gagawin mo riyan pag ganyan? Nakikipag-reconcile ka eh. Kasi dapat alam mo na, kumbaga sentimento na ng taong bayan ito, di ba? Anong sasabihin mo sa kanila? Abala kayo sa buhay nyo. Kahit na maging 60% pa kayo. Ganun ba sasabihin mo? Hindi ba't nagpa-survey ka pa? 26% ang sumang-ayon, 16% naman ang wala pong posisyon. Pinakamarami sa hindi sumang-ayon, nasa Mindanao, baymantakin nyo, 96%, almost 100%. Kasunod po, Visayas na nasa 60%, Balance Luzon, 42%, Metro Manila, 38%. Reflection ng nangyari sa eleksyon din, di ba? Tama kayo, Sen. Yan din ang naging resulta ng eleksyon. Ngayon, anong gagawin mo? Kung ikaw ay nag-o-offer ng kamay ng pakikipagkasundo, reconciliation. Alam mo ang damdamin ng kabuuan ng Mindanao, halos 100% ang nagsabi. Wala kang gagawin. Hindi ka magiging sensitive doon sa damdamin na yun. Pananatilihin mo ba na yung damdamin na yun ay nag-iinit? Hindi. Kumbaga dapat papaglubagin yung kanilang kalooban. Kaya sila ang nakakaalam kung anong gagawin nila doon, di ba? Totoo. Kasi kung kaya mo sinusukat kung anong damdamin ng tao, para sa ganun makagawa ka ng paraan. Kung paano pasasayahin ang kanilang damdamin. Pagkatapos wala namang nangyayari. Mas mataas daw po ang nakuhang trust rating ni BP Inday Sara Duterte at ama nito, dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumpara sa nakuhang trust rating ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paano nila ipoprocess yun? Ayun na nga. In-impeach nila eh. Yung isa ikinulong. Bakit mas mataas yung trust rating? Sa kabila nun, nang ginawa doon, Kaya nga. Sa pinakahuling survey po ng Pulse Asia Research, kung saan halos kalahati ng mga Pilipino nagsabing tiwala kay BP Sara at kay dating Pangulong Digong. Sa survey po, ginawa ng May 6 hanggang 9 na nilahukan ng 1,200 respondents, nakakuha po ng 50% trust rating si BP Sara, habang 63%, ito po hindi na ito Pangulo hindi na po ito Pangulo, pero 63% pa rin ang nakuhang trust rating ng dating Pangulong Digong. Sa pareho pong survey, ang nakuha lamang ng Pangulong Bongbong Marcos ay 32%. Ipakita niyo po yung nakita niyo po sa Pangulong ang ibinaba ay halos 2 digits pa rin mula doon sa dati. Mayroon hong sa NCR laki pa ng ibinaba niya, negative 10%. Negative 10. Mga undecided pala ito. Itaas mo ng konti, Direk. Ipataas mo ng konti para makita natin yung comparison. Okay, wala na. 38%. Yan ang sinasabi natin doon sa ating mga kababayan. Samantalang noon, bago mag-eleksyon, mukhang hindi ganyan ang resulta ng survey, Sen. At ang iba nga, nagsasabing mukhang pabor pa raw po ang mga Pilipino na ang dating Pangulo at ang kasalukuyang pangalawang Pangulo ay naharap sa ganung mga asunto. Kaya nga siguro ibinibigay ang kamay ng pakikipagkasundo dahil nga dyan sa mga nakukuhang mga datos sa damdamin ng mga taong bayan. Totoo. Kaya kailangan lang na maging seryoso din
kung paano mo hahawakan yung kamay na ino-offer sa'yo. Kailangan makita yung kaseryosohan at saka paano ginagawa, no? At yung katapatan, Jen. Yan, Importante yun. Oho. Ngayon, paano mo susukatan ng katapatan kung wala ka namang ipakikita? Kagaya ng binabanggit natin kanina. Dapat merong mag-initiate mula sa kanila na kakitaan ng katapatan. Oho.